Huwag kang sumakay sa kotse na yan. Malakas na sigaw ni Aling Marta sa dalaga, habang hawak ang basang-basahan sa kanyang kamay. Hindi siya kilala ng babae. Hindi sila magkaano-ano. Pero nang makita niya ang plaka ng sasakyan, parang bumalik sa kanya ang lahat ng alaala ng gabing nawala sa kanya ang lahat. At kung hindi makikinig ang dalaga, baka maranasan niya rin ang payahong trahedya. Malamig ang simoy ng hangin sa lungsod ng Taguig ng gabing iyon. Kakatapos lang ng ulan, at basa pa ang mga kalsada. Ang mga ilaw ng gusali ay kumikislap sa mga patak ng tubig na naiwan sa mga bubong at mga puno. Sa gitna ng tahimik na gabi, may isang simpleng karinderya sa tabi ng kalsada na bukas pa rin. Nag-isa lang ang ilaw nito na nagniningning sa kadiliman. Si Aling Marta, isang balo na nasa edad 50y5, ang may-ari ng maliit na karinderya. Paya siya at may kulubot na sa mukha, ngunit maaliwalas pa rin ang kanyang mga mata. Kahit pagod na siya mula sa buong araw na pagluluto at pagseserbisyo, hindi pa rin siya natutulog. Hinihintay niya ang huling bus na dadaan sa kanilang lugar. Dahil alam niya na may mga pasaherong nagugutom pagkatapos ng mahabang biyahe. Habang nagpupuna siya ng mga mesa, napatingin siya sa kalsada. Walang tao, walang sasakyan, tahimik lang. Pero sa kanyang puso, may ingay na hindi niya maipaliwanag. 2 taon na ang nakalipas mula nang mawala sa kanya ang kanyang asawa at anak na lalaki. 2 taon na, pero parang kahapon lang. Bawat gabi, kapag tahimik na ang paligid, bumabalik sa kanya ang mga alaala. Ang huling yakat ng kanyang asawa, ang huling ngiti ng kanyang anak, ang huling salitang, "Ingat ka, mababalik kami agad." Pero hindi na sila bumalik. Napabuntong hininga si Aling Marta. Pinunasan niya ang luha na hindi niya namalayan na pumatak na sa kanyang pisngi. Maraming beses na niyang sinubukan na magpatawad sa sarili, natanggapin ang nangyari, ngunit mahirap. Napakahirap. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang malaking mansyon na napapaligiran ng mga hardin at mga puno, nagmamadali si Isabela Santos. 22 taong gulang siya, maganda, may mahabang buhok na itim, at mga matang kulay brown na parang chocolate. Siya ang nag-isang anak ni Don Ricardo Santos, isa sa pinakamayamang negosyante sa buong Pilipinas. "Papa, alis na ako," sigaw ni Isabela habang bumababa sa hagdan ng kanilang bahay. Lumabas si Don Ricardo mula sa kanyang opisina. Matangkad siya at may katandaan na, may puting buhok sa gilid ng kanyang ulo. Pero matikas pa rin ang kanyang tindig. "Saan ka pupunta ng ganitong oras, anak?" "May lakad ako, Papa." "Si Marco, susunduin niya ako." Kumunot ang noo ni Don Ricardo. "Marco, ang anak ni Senator Villanueva." "Opo, Papa. Matagal na kaming magkaibigan, alam mo naman. May party ngayong gabi sa resort nila sa Tagaytay. Birthday ni Marco." Hindi agad nagsalita si Don Ricardo. May kung anong kutob siya na hindi niya maipaliwanag. "Sigurado ka ba, Ana? Baka naman pwedeng bukas na lang." Tumawa si Isabela. "Ay nako, Papa. Overprotective ka na naman." "Okay lang ako. Promise, ingat ako." Tumango na lang si Don Ricardo, kahit may agam-agam pa rin sa kanyang dibdib. "Seg. Pero tawagan mo ako pagdating mo, ha?" "Yes, Papa." Humalik si Isabela sa pisngi ng kanyang ama at lumabas ng bahay. Naghihintay na sa labas ang isang mamahaling sports car, na kulay pula. Kumaway si Marco mula sa loob, at tumakbo si Isabela papunta sa sasakyan. Hindi alam ni Isabela na ang gabing iyon ay magbabago ng lahat. Dumaan sila sa mga kalsada ng Taguig. Mabilis ang takbo ng sasakyan, at nagtatawanan silang dalawa ni Marco. Si Marco ay isang gwapong binata, matalino at mayaman. Marami ang nag-aakala na sila ang perfect couple. Pero para kay Isabela, kaibigan lang talaga siya. Wala nang iba. "Uy, antok ka na ba?" tanong ni Marco habang nakatingin sa kanya. "Hindi naman. Excited lang ako sa party," sagot ni Isabela na nakangiti. Pero habang nagpapatuloy ang biyahe, biglang may pumasok sa isip ni Marco. "Wait, may kailangan pa akong bilhin. Sandali lang, dadaan muna tayo sa isang tindahan." Kumunot ang noo ni Isabela. "Ngayon, ang late na, Marco. Saglit lang, promise. Para sa party din naman." Tumango na lang si Isabela. Hindi niya alam na ang simpleng pagdaan na iyon ay magdadala sa kanya sa isang pagkikita na hindi niya makakalimutan. Huminto ang sasakyan sa tabi ng isang karinderya. Nagulat si Isabela. Hindi ito ang klaseng tindahan na akala niya. Pero bago pa siya nakapagsalita, lumabas na si Marco at naglakad papunta sa loob ng karinderya. Naiwan si Isabela sa loob ng sasakyan. Napatingin siya sa paligid. Tahimik ang lugar.
May ilaw lang mula sa karinderya at sa ilang poste sa kalsada. Naramdaman niya ang lamig ng hangin, kahit nakasarado ang bintana. Sa loob ng karinderya, nagulat si Aling Marta nang makita ang binata. Pamilyar ang hitsura nito, pero hindi niya matandaan kung saan niya nakita. Ano pong order niyo? Tanong niya habang pinupunasan ang mga kamay sa basang basahan. Meron po ba kayong soft drinks? Yung malamig, tanong ni Marco. Tumango si Aling Marta at pumunta sa refrigerator. Habang kinukuha niya ang soft drinks, napatingin siya sa bintana. Nakita niya ang pulang sports car na nakaparada sa labas. At nakita niya ang dalaga sa loob. Biglang huminto ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa dalaga, kundi dahil sa plaka ng sasakyan. Nahulog ang soft drink sa kamay niya. Ma'am, okay lang po ba kayo? Tanong ni Marco. Hindi nakapagsalita si Aling Marta. Nakatitig lang siya sa plaka. TG-514 na. Iyon ang plaka. Iyon ang plaka ng sasakyang bumagsak sa bangin, 2 taon na ang nakalilipas. Iyon ang plakang nakita niya sa CCTV footage na ipinakita sa kanya ng mga pulis noong gabing mawala ang kanyang asawa at anak. Impossible. Aano magkakaroon ng parehong plaka? Bumalik si Marco sa sasakyan dala ang soft drinks. Pero hindi ito napansin ni Aling Marta. Ang nasa isip niya ay ang dalaga sa loob ng kotse. Kailangan niyang makausap ang babae. Kailangan niyang ipaalam sa kanya ang kung ano ang alam niya. Lumabas si Aling Marta ng karinderya, hawak pa rin ang basang basahan. Naglakad siya patungo sa pulang sasakyan. Kumakabog ang kanyang dibdib. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Nang makalapit siya sa bintana ng sasakyan, napatingin sa kanya si Isabela. Nagulat ang dalaga sa mukha na matandang babae. May takot sa mga mata nito. May desperasyon. 8. Panimula ni Isabela. Huwag kang sumakay sa kotse na yan, bulalas ni Aling Marta. Nagulat si Isabela. Ha? Ano pong sinabi niyo? Huwag kang sumakay sa kotse na yan, ulit ni Aling Marta. Please, pakinggan mo ako. May masamang nangyari sa kotse na yan. Hindi mo alam, hindi mo alam. Pumasok na si Marco sa driver's seat. Napatingin siya kay Aling Marta na may pagtataka. Ma'am, may problema po ba? Ikaw, turo ni Aling Marta kay Marco. Saan mo nakuha ang kotse na yan? Bakit TG-514 na ang plaka? Nanlamig si Marco. Ma'am, hindi ko po alam kung anong pinag-usapan nyo. Hindi ko po kayo kilala. Kilala mo ang sasakyan na yan. Kilala mo, sigaw ni Aling Marta. Nagsimulang umalis ang sasakyan. Pero tumakbo si Aling Marta at humarang sa harap nito. Huwag. Huwag kayong aalis. Please. Ma'am, tumabi po kayo. Baka masagasaan kayo, sabi ni Marco na medyo naiinis na. Pero hindi gumagalaw si Aling Marta. Anak, pakinggan mo ako, sabi niya kay Isabela. 2 taon na ang nakalilipas. Namatay ang asawa ko at ang anak ko dahil sa aksidente. Binaril ng isang sasakyan ang kotse nila. Nahulog sila sa bangin. At ang sasakyang bumaril sa kanila, may plakang TG-514 na. Pareho ng plaka ng kotse na yan. Tumahimik ang lahat. Napatingin si Isabela kay Marco. Marco, totoo ba to? Hindi ko alam kung anong pinagsasabi ng matandang yan, Bella. Loka-loka yata. Para na, malalate na tayo. Pero hindi gumalaw si Isabela. May kung anong kutob siya. May kung anong boses sa loob niya na nagsasabi na kailangan niyang makinig. Ma'am, sabi ni Isabela kay Aling Marta, pwede po ba kayong magkwento ng mas malinaw? Ano po bang nangyari sa pamilya niyo? Napahagulgol si Aling Marta. Anak, mahirap ipaliwanag. Pero kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, ikukwento ko sa'yo lahat. Please. Bago ka sumakay uli sa kotse na yan, pakinggan mo muna ako. Huminga ng malalim si Isabela. Tiningnan niya si Marco. Marco, pwede ba tayong tumigil sandali? Gusto kong marinig ang sinasabi niya. Bella, loka-loka yan. Wala siyang alam sa kotse ko. Sandali lang, Marco. Please. Tumahimik si Marco. Kitang-kita ang tensyon sa kanyang mukha. Pero tumango siya. Seg. Pero bilisan mo. Lumabas si Isabela sa kotse at lumapit kay Aling Marta. Ma'am, tara po. Upo muna tayo. Gusto ko pong marinig ang buong kwento. Napaiyak si Aling Marta. Salamat, anak. Salamat. Pumasok sila sa karinderya. Umupo si Isabela sa isang lumang upuan, habang kinuha ni Aling Marta ang isang album na nakatago sa ilalim ng counter. Binuksan niya ito at ipinakita kay Isabela. Ito ang pamilya ko, sabi ni Aling Marta.
Si Mang Tonyo, ang asawa ko. At si Junior, ang anak namin. Si Junior, 25 anyos siya noong nawala siya. Mabait na bata. Matalino. Driver siya ng taxi noon. Araw-araw, nagtatrabaho siya para sa aming pamilya. Napatingin si Isabela sa mga litrato. Simpleng pamilya. Masayahing mga ngiti. Hindi niya akalain na may ganitong trahedya sa likod ng mga ngiti na iyon. Ano po ang nangyari sa kanila? Tanong ni Isabela. Lumuha si Aling Marta. Isang gabi, pauwi na sila galing sa Tagaytay. Sumundo si Junior kay Mang Tonyo sa kanyang trabaho. Pauwi na sana sila. Pero may sumunod sa kanilang sasakyan. Isang kots. Pulang kots. Hindi ko alam kung bakit. Baka nagkamali lang sila ng daan. Baka may nagalit sa kanila. Hindi ko alam. Tumigil sandali si Aling Marta para punasan ang kanyang mga luha. Ang sabi ng mga pulis, binaril ang gulong ng kotse nila. Nawalan sila ng kontrol. Bumagsak sila sa bangin. Pareho silang namatay sa aksidente. Nanginig ang kamay ni Isabela. Ano po ang kinalaman ng kotse ni Marco? Ang plaka, anak. TG-514 na. Iyon ang plaka ng kotse na binaril ang pamilya ko. Nakita ko sa CCTV. Hindi ko makakalimutan yon. Napaupo ng maayos si Isabela. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Aano naging pareho ang plaka? Coincidence lang ba? O may mas malalim pang lihim? Ma'am, baka naman pareho lang ng plaka. Baka naman hindi yan ang paihong kotse, sabi ni Isabela. Kahit sa loob-loob niya, may doubt na rin siya. Umiling si Aling Marta. Anak, 2 taon kong hinanap ang kotse na yon. 2 taon kong inalam kung sino ang may-ari. Pero wala akong nakuhang sagot. Hanggang ngayong gabi, tumayo si Isabela. Ma'am, pasensya na po. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Pero alamin ko. Promise. Hinawakan ni Aling Marta ang kamay ni Isabela. Anak, ingat ka lang. Huwag kang magtiwala agad. Minsan, ang mga taong akala mo kilala mo, may mga lihim na hindi mo inaasahan. Tumango si Isabela. Salamat po, ma'am. Alagaan ko ang sarili ko. Lumabas si Isabela ng kainderya. Naghihintay pa rin si Marco sa loob ng kotse. Pero ngayon, iba na ang tingin ni Isabela sa kanya. May tanong sa kanyang isip. May takot sa kanyang puso. Sumakay siya sa kotse. Tahimik lang. Tapos na, tanong ni Marco. Tumango si Isabela. Tara na. Umandar ang kotse. Pero habang papalayo sila, napatingin si Isabela sa karinderya. Nakita niya si Aling Marta na nakatayo sa pinto, nakatingin sa kanila. At sa sandaling iyon, alam ni Isabela na kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kahit ano pa ang mangyari. Tahimik ang buong biyahe patungong Tagaytay. Nakatingin lang si Isabela sa bintana, pinapanood ang mga ilaw ng mga bahay at establishmento na dumaraan. Pero ang isip niya ay wala sa mga ilaw na iyon. Nasa kwento ni Aling Marta. Nasa plakang TG-514 na. Nasa mga tanong na umiikot sa kanyang utak. Bella, okay ka lang ba? Tanong ni Marco habang nakatuon ang mga mata sa kalsada. Okay lang ako, sagot ni Isabela. Pero hindi siya okay. Malayo sa okay. Huwag mo na isipin ang sinabi na matandang yon. Malamang nasobrahan lang sa alak, kaya naman may problema sa ulo. Ang daming ganyan sa kalye ngayon. Hindi sumagot si Isabela. Pinili niyang manahimik. Pero sa loob-loob niya, may nagbabadyang bagyo na hindi niya mapigilan. Pagdating nila sa resort ng pamilya Villanueva, marami ng tao. Mga kotse na mamahali, mga bisitang nakadamit na magarbo, at mga ilaw na kumikinang sa buong lugar. Ito ang mundo ni Isabela. Ang mundo ng mga mayayaman. Ang mundo kung saan ang lahat ay maganda, malinis, at perpekto. Pero ngayong gabi, parang hindi siya kasama sa mundong ito. Tara, Bella. Maraming naghihintay sa atin, sabi ni Marco, habang binubuksan ang pinto para sa kanya. Lumabas si Isabela at naglakad kasama si Marco. Ngumiti siya sa mga bisita, nakipagkamay at nakipag-usap. Pero ang ngiti niya ay hindi umabot sa kanyang mga mata. May mabigat na bagay sa kanyang dibdib na hindi niya maipaliwanag. Habang nagpapatuloy ang party, may napansin si Isabela. Sa kabilang bahagi ng pool area, may grupo ng mga lalaki na nag-usap. Kasama sa grupo ang ama ni Marco, si Senator Villanueva. Matangkad siya, may katandaan na, at may authority sa bawat kilos at salita niya. Napansin ni Isabela na seryoso ang kanilang pag-usap. Parang may pinag-usapan silang mahalaga. Lumapit si Isabela sa mesa ng pagkain. Nagkukunwaring kumukuha ng juice. Pero ang totoo,
gustong marinig ang pag-uusap ng mga lalaki. Kailangan nating alisin ang lahat ng ebidensya. Wala dapat matira, sabi ng isang lalaki na hindi nakikilala ni Isabela. Naaayos na yon. Walang problema, sagot ni Senator Villanueva. Sigurado ka. Dahil kung may lumabas pa na impormasyon, tapos na tayo. Lahat tayo. Tumango si Senator Villanueva. Trust me. Matagal ko nang inayos yon. 2 taon na ang nakalipas. Wala nang magtatanong. 2 taon. Nanlamig ang buong katawan ni Isabela. 2 taon din ang nakalipas mula nang mamatay ang pamilya ni Aling Marta. Coincidence ba ito? O may koneksyon? Umalis si Isabela sa mesa at naglakad papalayo. Kumakabog ang kanyang dibdib. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang alamin kung ano ang totoong nangyayari. Nakita siya ni Marco na naglalakad mag-isa. Lumapit siya. Bella, saan ka pupunta? Sa banyo lang. Sandali lang ako, sagot ni Isabela. Pumasok siya sa loob ng bahay at naglakad patungo sa isang tahimik na hallway. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang ama. Hello, Bella. Okay ka lang ba? Sagot ni Don Ricardo sa kabilang linya. Papa, may tanong ako. Importante. Ano yon, anak? Huminga ng malalim si Isabela. Papa, ano ang alam mo tungkol sa pamilya Villanueva? May mga bagay ba silang itinatago? Tumahimik si Don Ricardo sa kabilang linya. Bakit mo na itanong yan? Papa, please. Sabihin mo sa akin. May mga naririnig akong bagay dito na hindi ko maintindihan. May nakilala akong matandang babae kanina. Sabi niya, may kotse na may plakang TG, negatibo 500, at 14 na ang pumatay sa pamilya niya 2 taon na ang nakalipas. At Papa, yon ang plaka ng kotse ni Marco. Muling tumahimik si Don Ricardo. Pero ngayon, mas mahaba ang katahimikan. Papa, nandyan ka pa ba? Bella, umuwi ka na. Gayon na. Bakit, Papa? Ano ang nangyayari? Bella, makinig ka sa akin. Huwag ka munang makipag-usap kay Marco o kay Senator Villanueva. Umuwi ka na lang. Susunduin kita. Papa, hindi ako alis dito hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang totoo. Napabuntong hininga si Don Ricardo. Seg, sasabihin ko sa'yo. Pero Bella, pagkatapos mo marinig ito, baka magbago ang lahat para sa'yo. Umupo si Isabela sa isang upuan sa hallway. Naghihintay. 2 taon na ang nakalipas. Panimula ni Don Ricardo, may proyekto ang gobyerno na kinontrata sa isang grupo ng mga negosyante. Kasama sa grupong yon si Senator Villanueva. Ang proyekto ay tungkol sa pagtatayo ng mga kalsada sa probinsya. Pero ang totoo, hindi lahat ng pera ay napupunta sa proyekto. May mga nawawalang pondo. Malaking halaga. Nakinig si Isabela ng mabuti. May isang taxi driver na nakasaksi sa isang transaksyon ng grupo. Nakunan niya ng litrato ang mga dokumento. Hindi niya alam kung ano ang kahalagahan ng mga yon, pero may nakakita sa kanya. At mula noon, naging target siya. Parang huminto ang mundo para kay Isabela. Ang taxi driver, si Junior, ang anak ni Aling Marta. Hindi ko alam ang pangalan niya, Bella. Pero, may taxi driver na namatay kasama ang kanyang ama dahil sa aksidenteng yon. At ang sabi ng mga tao ko, hindi yon aksidente. Pinapatay sila. Napaluha si Isabela. At si Marco. Alam ba niya to? Hindi ko alam, Bella. Pero ang kotse na ginamit sa pagpatay, nakuha yon ng pamilya Villanueva mula sa isang salvage yard. Pinalitan nila ang ilang parts, pero hindi nila pinalitan ang plaka. Siguro akala nila, walang makakaalam. Tumayo si Isabela. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Papa, kaano mo nalaman ang lahat ng to? May mga tao akong ipinadala para mag-imbestiga, Bella. Pagkatapos kong malaman na malapit ka kay Marco, ipinahanap ko ang background ng pamilya niya. At ito ang natuklasan namin. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil hindi pa kumpleto ang ebidensya, Bella. At dahil hindi ko alam kung paano mo tatanggapin. Napaiyak si Isabela. Papa, kailangan kong bumalik doon. Kailangan kong harapin si Marco. Bella, huwag. Delikado yon. Umuwi ka na lang. Hayaan mong ang mga otoridad ang mag-ayos ng lahat. Pero hindi nakinig si Isabela. Binaba niya ang tawag at naglakad pabalik sa party. Nakita siya ni Marco na lumalapit. Ngumiti siya. Bella, hinahanap na kita. Tara, magpicture tayo. Pero hindi ngumiti si Isabela. Tumayo lang siya sa harap ni Marco, nakatitig sa kanyang mga mata. Marco, may tanong ako sa'yo. Kumunot ang noo ni Marco. Ano yon?
Ang quotes mo. San mo nakuha? Tumahimik si Marco. Bakit mo na itanong yan? Sagutin mo lang ako, Marco. San mo nakuha ang quotes mo? Umiwas ng tingin si Marco. Regalo ng papa ko. Bakit? Regalo. Kailan? 2 taon na ang nakalipas. Birthday ko noon. Bakit ba, Bella? Ano bang problema? 2 taon na ang nakalipas. Pareho ng panahon ng aksidente. Lumapit si Isabella kay Marco. Marco, ang plaka ng quotes mo. TG-514 na. Alam mo ba kung saan nanggaling yon? Nagbago ang ekspresyon ni Marco. Mula sa pagtataka, naging seryoso. Bella, ano bang pinagsasabi mo? Naguguluhan ako. Huwag kang magsinungaling, Marco. May nakilala akong babae kanina. Ang asawa niya at anak niya ay namatay 2 taon na ang nakalipas dahil sa isang kotse na may plakang TG-514 na. Ang plaka ng kotse mo. Tumahimik ang paligid. May ilang bisitang napatingin sa kanila. Pero hindi ito pinansin ni Isabella. Ang importante sa kanya ngayon ay ang katotohanan. Bella, tara. Mag-usap tayo sa pribado, sabi ni Marco habang hinahawakan ang braso ni Isabella. Piniglas ni Isabella ang kanyang braso. Hindi. Dito. Ngayon. Sabihin mo sa akin ang totoo. Alam mo ba kung paano namatay ang mga taong yon? Nagsimulang lumapit si Senator Villanueva. May seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. Isabella, anak, may problema ba? Napatingin si Isabella sa senator. Senator, alam niyo po ba kung paano nakuha ni Marco ang kotse niya? Hindi sumagot si Senator Villanueva. Pero ang katahimikan niya ay sapat na para kay Isabella. Alam niyo, hindi ba? Alam niyo kung ano ang ginawa ng kotse na yon. Alam niyo na may mga taong namatay dahil doon. At tinago niyo. Lahat tinago niyo. Lumapit si Senator Villanueva kay Isabella. Mahina ang boses niya, pero may banta sa bawat salita. Isabella, anak, hindi mo alam kung ano ang pinasok mo. Umuwi ka na. Kalimutan mo ang lahat ng narinig mo. Para sa ikabubuti ng lahat. Pero hindi natakot si Isabella. Hindi ko kakalimutan, Senator. Ang pamilya na yon ay may karapatang malaman ang totoo. May karapatang makakuha ng hustisya. At hindi ko sila bibigin. Tumalikod si Isabella at naglakad papalayo. Pero bago siya makalayo, hinawakan siya ni Marco sa braso. Bella, teka. Please. Pakinggan mo muna ako. Napatingin si Isabella sa kanya. May luha sa kanyang mga mata. Ano pa, Marco? Ano pa ang sasabihin mo? Hindi ko alam, Bella. Totoo. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ng kotse na yon bago ito napunta sa akin. Akala ko regalo lang talaga ng papa ko. Hindi ko alam na may ganitong kasaysayan. Pero ngayon alam mo na, Marco. Ang tanong, ano ang gagawin mo? Hindi nakasagot si Marco. Umiling si Isabella. Iyan ang akala ko. Lumabas siya ng resort at tumawag ng taxi. Habang naghihintay, humahagulgol siya. Hindi dahil sa gali, kundi dahil sa saki. Ang taong akala niya ay kaibigan niya, ay maaring konektado sa isang krimen na sumira sa buhay ng isang pamilya. Pagdating ng taxi, sumakay si Isabella. Sa Taguig po. Sa may karinderya sa tabi ng highway. Nagulat ang driver. Ma'am, sigurado po kayo. Malayo yon. Sigurado ako. Dumating si Isabella sa karinderya ni Aling Marta pagkalipas ng 1 oras. Nakasara na ito, pero may ilaw pa sa loob. Kumatok si Isabella. Bumukas ang pinto. Nagulat si Aling Marta nang makita siya. Anak, ikaw ba yan? Bakit ka bumalik? Napaiyak si Isabella. Ma'am, pasensya na po. Pasensya na po sa lahat. Niyakap siya ni Aling Marta. Anak, bakit ka umiyak? Ano ang nangyari? Ma'am, may nalaman po akong mga bagay. Tungkol sa aksidente ng pamilya niyo. Tungkol sa kotse. Tungkol sa mga taong responsible. Nanginig si Aling Marta. Ano ang nalaman mo? Umupo sila sa loob ng kainderya. Ikinuwento ni Isabella ang lahat ng nalaman niya mula sa kanyang ama. Ang proyekto. Ang nawawalang pondo. Ang taxi driver na nakasaksi. At ang kotse na ginamit sa pagpatay. Napaiyak si Aling Marta. Pero hindi ito luha ng lungkot lamang. May halong gali. May halong pag-asa. 2 taon, anak. 2 taon akong naghintay ng sago. 2 taon akong nagdasal na sana ay may makatulong sa akin na mahanap ang katotohanan. At ngayon, hinawakan ni Isabella ang kamay ni Aling Marta. Ma'am, tutulungan ko po kayo. Promise.
Gagawin ko ang lahat para makuha nyo ang hustisya na karapat-dapat sa pamilya nyo. Pero anak, delikado yan. Ang mga taong yan ay makapangyarihan. Baka saktan ka nila. Hindi ako matatakot, Ma'am. Kaya ko to. At hindi kayo nag-iisa. Niyakap ni Aling Marta si Isabela. Salamat, anak. Salamat. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Huwag na po kayong magpasalamat, Ma'am. Ito ang tama. Ito ang dapat gawin. Kinaumagahan, bumalik si Isabela sa kanilang bahay. Naghihintay si Don Ricardo sa sala. Mukhang hindi nakatulog buong gabi. Bella, salamat sa Diyos at okay ka. Sabi niya habang niyayakap ang anak. Papa, kailangan nating gawin ang tama. Kailangan nating ilabas ang katotohanan. Tumango si Don Ricardo. Alam ko, anak. Kinausap ko na ang mga abogado natin. At may mga tao na ako sa NBI na handang tumulong. Pero Bella, ito ay magiging mahirap na laban. Handa ka ba? Tumango si Isabela. Handa ako, Papa. Para kay Aling Marta. Para sa pamilya niya. Para sa lahat ng biktima ng mga taong nagmamalabis sa kapangyarihan. Nagsimula ang investigasyon. Unti-unti, lumabas ang mga ebidensya. Ang mga dokumento. Ang mga saksi. Ang mga CCTV footage na matagal nang itinago. At ang plaka ng kotse na TG-514 at 14 na ay naging susi sa pagbubukas ng kaso. Pagkalipas ng ilang buwan, hinuli si Senator Villanueva at ang kanyang mga kasabwat. Lumabas sa investigasyon na sila ang nasa likod ng pagpatay sa pamilya ni Aling Marta. Ang taxi driver na si Junior ay nakasaksi sa kanilang mga illegal na transaksyon at nagdesisyon silang patayin ito kasama ang kanyang ama para mapanatili ang kanilang lihim. Si Marco ay hindi direktang sangkot sa krimen. Pero ang kaalamang itinatago niya ang bahagi ng ebidensya ay nagdulot ng kanyang pagkakakulong sa ilang taon. Sa araw ng pagbabasa ng hatol, naroon si Isabela kasama si Aling Marta. Hawak niya ang kamay ng matandang babae habang binabasa ng hukom ang desisyon. Guilty. Napaiyak si Aling Marta. Pero hindi na ito luha ng saki. Ito ay luha ng kaginhawahan. Pagkatapos ng 2 taon ng paghihintay, pagkatapos ng 2 taon ng pagdurusa, nakuha na rin ng kanyang pamilya ang hustisya na karapat-dapat sa kanila. Salamat, anak, bulong ni Aling Marta kay Isabela. Salamat sa lahat. Niyakap ni Isabela ang matandang babae. Salamat din po sa inyo, Ma'am. Kung hindi niyo ako pinigilan ng gabing yon, hindi ko malalaman ang katotohanan. Hindi ko mararamdaman ang tunay na layunin ng buhay ko. Pagkatapos ng kaso, nagpatuloy ang buhay. Si Aling Marta ay nanatili sa kanyang karinderya, pero mas masaya na siya ngayon. May kapayapaan na sa kanyang puso. May closure na sa kanyang mga suga. Si Isabela ay nagpatuloy sa pag-aaral at naging abogado. Ginamit niya ang kanyang posisyon at impluensya para tumulong sa mga taong katulad ni Aling Marta. Ang mga taong walang boses. Ang mga taong nangangailangan ng tulong. Isang araw, bumalik si Isabela sa karinderya ni Aling Marta. May dala siyang bulaklak at pagkain. Ma'am, kamusta na po kayo? Bati niya. Ngumiti si Aling Marta. Anak, ang tagal mong hindi nagpakita. Halika, upo ka. Umupo si Isabela sa parehong upuan, kung saan siya umupo noong gabing nagkakilala sila. Ma'am, may balita ako. Ano yon, anak? Nagtayo po ako ng foundation para sa mga biktima ng mga krimen na hindi nakakakuha ng hustisya. At ma'am, gusto ko pong ipangalan ito sa inyo. Marta's Justice Foundation. Napaluha si Aling Marta. Anak, hindi mo kailangang gawin yon. Gusto ko po, ma'am. Dahil kayo ang nagbukas ng aking mga mata. Kayo ang nagturo sa akin na ang hustisya ay para sa lahat. Hindi lang para sa mga mayayaman. Hindi lang para sa mga makapangyarihan. Kundi para sa bawat Pilipino. Niyakap ni Aling Marta si Isabela. Anak, proud ako sa'yo. Proud na proud. Kung nakikita ka lang ng asawa ko at ng anak ko, siguradong proud din sila sa'yo. Ngumiti si Isabela. Ma'am, nakikita nila ako. At nakikita rin nila kayo. At alam ko na masaya sila ngayon. Dahil nakuha na nila ang hustisya. At dahil may taong tulad nyo na hindi sumuko. Lumabas sila ng karinderya at tumingala sa langit. Maaliwalas ang kalangitan. May ilaw na mga bituin na kumikinang sa kadiliman. Ma'am, tingnan niyo po ang mga bituin. 2 silang magkasama. Parang sina Mang Tonyo at Junior. Napatingin si Aling Marta. Totoo nga. 2 bituin na magkadikit, mas maliwanag kaysa sa iba. Anak, tama ka. Nandyan sila. Nagbabantay sa atin. At sa gabing iyon,
Sa gitna ng katahimikan ng lungsod, dalawang pusong nasaktan ay nakahanap ng kapayapaan. Dalawang taong nagmula sa magkaibang mundo ay nagkaisa para sa isang layunin, ang hustisya. At sa bawat araw na lumipas, patuloy na lumalaban si Isabella para sa mga taong walang boses. Patuloy siyang naninindigan para sa katotohanan. Dahil alam niya na kung minsan, ang mga simpleng kagikita, ang mga hindi inaasahang pagtatagpo, ay maaaring magbago ng buhay. Tulad ng gabing yon, tulad ng babala ng balo, tulad ng kotse na may plakang TG, -514 na. Hindi aksidente ang pagkikita nila ni Aling Marta. Ito ay tadhana. At ang tadhana ay may paraan para dalhin ang katotohanan sa liwanag, gaano man kadilim ang gabi.